Mga minamahal na pasahero, ang flight mula sa Guinea, Africa, ay nakarating na, nang mas maaga. Natapos ko na ang huling taon. Ang field research ko sa Africa. Pagkatapos ng 10 taon. Ng pananaliksik sa ibang bansa. Sa wakas, makakauwi na ako. Hello, anak. Umuwi na ako. Nay, nakauwi na po kayo? May importante po akong meeting ngayon. Si Bingbing na lang po ang pasusunduin ko sa inyo. Nay, sa totoo lang po, kami po ni Bingbing ay matagal na pong magkasama. Matatanggap niyo po ba siya bilang inyong manugang? Kung hindi po kayo papayag, hindi ko po siya pakakasalan. Ikaw talagang bata ka. Simula nang pumanaw ang katay mo, lahat ng bagay ay sinusunod mo sa akin. Huwag kang mag-alala, basta't makumpirma kong si Bingbing ay isang mabuting bata, tiyak na bibigyan ko kayo ng basbas. Salamat po, Nay. Bingbing, pumayag na si Mama na magkakasal tayo. Talaga? Kung papayag ang nanay mo, pwede na tayong magpakasal agad. Tingtian ba eh? Ang tagal nyo nang mag-on ni Wu Tingchen, pero parang walang pag-usad. Ngayon na makikita mo ang nanay niya, magandang pagkakataon to. Kailangan mong samantalahin. Siyempre naman. Ang tagal kong naghintay. Sa wakas, dumating na ang pagkakataong makapag-asawa ng mayaman. Magandang pagkakataon. Ang laman ng kahon na to, bigay ni Tingtian, ay ang paboritong gamot ni Wen Yining. Ang paboritong gamot ni Wen Yining. Wala nang iba sa buong mundo. Hindi ako naniniwala na hindi ko siya mapapaikot dito. Teka, hindi pa natin nakikita ang nanay niya. Alam mo ba kung anong itsura niya? Hindi. Maglagay lang tayo ng banner sa airport. Di ba? Ang aura ng mga mayayaman. Tiyak na kakaiba. Bakit ang tagal ng traffic? Hindi pa rin gumagalaw? Hindi ako pwedeng malete. Gusto kong mag-iwan ng magandang impresyon. Dito tayo sa shortcut. Boss, kumuha ka ng plato. Halika, tingnan natin kung ano ang makakain. Halika. Ingat, mainit. Salamat po. Para. Ara. Ay, sira na. Basag na lahat. Buisit. Bata, ayos ka lang ba? Ikaw, bakit mo sinisira ang araw ko? Alam mo ba, sinira mo ang napakahalaga kong gamit? Ang daan na ito ay para sa mga hindi motor na sasakyan. Hindi kayo dapat dito dumaan. Halos masagasaan nyo ang bata kanina. Dapat humingi kayo ng kawad sa kanya. Tawad? Kayo? Mga batang kalye na tulad nyo, at mga probinsyanong tulad nito. Ang buhay ng mga tulad nyo, kahit mamatay kayo, wala lang. Pero ang gamit ko, napakamahal. Kahit 10 buhay nyo, hindi makakabayad. Baliw ka ba? Paano mo masusukat ang halaga ng buhay? Gamit ang pera. Sinira mo ang gamit ng Edco. Kung dahil sa'yo, hindi siya makapag-asawa ng mayaman. Ang mga mamahaling kotse at yetko, kaya mo bang bayaran yan? Anong nasira? Babayaran ko ayon sa halaga. Pero ngayon, kailangan ninyong humingi ng kawad sa kanya. Bayaran? Sa itsura mong hampas lupa. Kaya mo bang bayaran? Ito ay regalo ng boyfriend ko. Para sa kanyang ina. Sinira mo ang bagay na ito, na napakamahal. Kahit buhay mo, hindi sapat para bayaran yan. Guangzong, hawakan mo siya. Say, Anong balak ninyong gawin? huwag kang malikot. Bitawan niyo ako. Sinira mo ang plano ko. Tapos gusto mo lang palampasin? Hindi pwede. Ang kahon na yan. Parang pamilyar. Tigilan mo yan. Kung hindi siya, ang pumigil sa inyo kanina. Nabangga nyo na ang tao. May namatay na sana. Alam nyo ba yan? Hindi nyo na nga siya pinasalamatan. Sige na nga. Pero sinaktan mo pa siya. Wala na bang hustisya?
Sasabihin ko sa'yo, tingnan mo akong mabuti. Marami akong pera. Ikaw, at ikaw, ang buhay ng mga tulad niyong hamak. Kayang-kaya kong bilhin lahat. Ikaw, Umalis ka na. Kung hindi, pati ang anak mo. Sasaktan ko rin. Umalis ka. Kahit pa ang Diyos ang dumating ngayon, hindi ka na niya maililigtas. nasa lipunan tayo ng batas ngayon. Ang ginagawa ninyo, ano ang pinagkaiba nyo sa mga gangster? Lipunan ng batas? Ako ang batas. Marami akong pera. Kahit patayin pa kita. Dito mismo ngayon. Walang sinuman ang mga ngahas na gawin akong anuman. Sino siya? Parang pamilyar ang mukha niya. Miss Han, tapos na ang meeting ng chairman. Pinapunta niya ako para ipaalam sa'yo. Napaparating na siya. Pagkatapos kong asikasuhin, itong probinsyana, saka ko susunduin ang nanay ng chairman. Mas mahalaga ang pagsundo. Ang ibang bagay, ipagpaliban muna natin. Alam mo ba kung ano? Ang ginawa niya? Siya, ang sumira, sa regalo ng bayaw ko, para sa nanay niya. Ano? Iyon ang espesyal na inihanda ng chairman para pasayahin. Ang kanyang ina, ang Paklitequel Nano Extraction. Radiant, ang nag-isang bote sa buong mundo. Mahirap hanapin. Nga pala, Nay, nakahanap ako para sa'yo. Ang nag-iisang bote sa buong mundo. Ng Paklitaxel Nano Extraction. Regen, siguradong magugustuhan mo yan. Ang bait mo naman, anak. Gusto ito ni mama. Impossible. Ang boat ng Regent na yan ay nag-iisa lang sa buong mundo. Hawak ito ng C ng Wu Group, si Wu Tingshen. Paano napunta yan sa inyo? Alam mo ba? Alam mo ba kung sino ang Etko? Ang Etko, yan, ay ang presidente ng Wu Medical Group. Ang mapapangasawa ni Wu Tingchen. Ikaw pala si Han Bingbing. Ano ngayon? Natakot ka na, no? Ako ang magiging asawa ng pinakamayamang tao. Ang magiging may bahay ng pinakamayamang tao. Kung hindi dahil sa'yo, naibigay ko sana ang Radiant na yon. Nang buo at maayos. Sa nanay ni Tingken. Dahil lang sa'yo, lahat ng ito ay nasira. Hindi ko akalain na si Han Bingbing ay isang taong napaka-augante at walang moralidad. Hinding-hindi ako papayag. Napakasalan siya ng anak ko. Sakupin ang Blue Ocean Market. At garantisadong mahigit 100,000 ang dibidendo ng bawat isa. Iyan ang desisyon. Hanggang dito na lang tayo ngayon. Dismiss. Maganda ang proposal na yan, nga. Gusto pa niyang himingi ng tulong? Managinip ka. Ang tinatawagan ninyo ay pansamantalang hindi konektado. Bakit hindi matawagan? Ang tinatawagan ninyo ay pansamantalang. Ang tinatawagan ninyo. Bakit hindi matawagan? Pansamantalang hindi konektado. Baka may nangyari sa daan. Hindi pwede. Kailangan kong sunduin si mama agad. Tawag kayo. Ihanda ang kotse. Ang phone ko. Han Bingbing, hindi kita pababayaan. Akala mo ba sino ka? At nagtataas ka ng boses sa akin. Nagmamayabang? Ako ang ina ni Wu Tingshen. Wen Yining. Wu Group. Ikaw daw si Wen Yining. Kung ganon, ako pa nga si Wu Tingchen, pinakamayaman. Ang tao mong to, nagpapanggap pa, na ina ni Tingken. Akala mo ba, matatakot ako sa'yo? Si Wen Yining ay ina ng pinakamayamang tao. Siguradong, maganda ang suot, elegante at may klaseng tao. Hindi katulad ng probinsyana mong 2. 8. Anong gagawin natin dito? Hindi ba't ikaw daw si Wen Yining? Tatawagan ko na si Tingken. Ngayon din, para siya mismo ang magpabuya sa'yo. Guangzong, kunin mo ang phone ko sa kotse. Oh, mahal. Nakapick up ka na ba kay mama? Hindi pe. Nasa daan pa ako papunta sa kanya. May nagbasag ng regalo mo para kay mama. Ano? Sino ang may lakas ng loob na sirain? Ang regalo ko para kay mama. Hindi ko siya patawarin. Tingken, huwag ka mag-alala. Sisiguraduhin kong mabayaran niya yan ng husto. Maging maayos ka. Huwag ka na umasa. Si Wu Tingshen ay hindi kailanman
Papakasal sa isang babaeng katulad mo. Anong sinabi mo? Ang pamilya Wu ay hindi kailanman pakapasukin ang isang masamang loob at mababang uri na babaeng katulad mo. May lakas ka pang manukso sa akin? Guangzong, kunin mo yung galon ng gasolina sa kots ko. Dalhin mo rito. Said. Ibubuhos ko to sa'yo para hindi ka na makapagsalita. Para sa susunod, hindi ka na makapagsalita ng mga kalokohan. Ikaw, hawakan mo siya para hindi makagalaw. Sig. Huwag kang gumalaw. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Han Bingbing. Pagsisisihan niyo to. Ibuhos niyo ng malakas. Eight. Tubig yata 2. Sweetie, hindi mo ba magawa yan? Kanina, itong kamay na to ang humarang sa sasakyan. Anong ibig mong sabihin? Dahil itong kamay na to, ang gumawa ng gulo. Bakit hindi na lang? Si Rain? Naglakas loob kang itulak ang et ko. Guangzong, baliin mo ang kamay niya. Say. Aray. Tama na. Huwag niyo na siyang saktan. Naglakas loob kang ipagtanggol ang taong to? Hindi mo ako iginagalang. Hindi po, hindi po. Si Han Bingbing ay magiging asawa ni Emar Wu balang araw. Ngayon, hindi ko siya pwedeng galitin. Ang ibig kong sabihin, pagod na si Yong Master Han sa pambubugbog. Pwede tayong gumamit ng ibang paraan para pahirapan siya. Mabuti naman. Paano kaya? Han Guangzong, Bakit? hubaran mo siya. Hubaran mo siya. Say. Hindi niyo magagawa yan. Bakit hindi? Kaya ko. Hindi lang yan. Pipikturan ko pa. Han Guangzong, ibigay mo sa akin ang cellphone mo. Gusto kong makita ng lahat. Ang hubad mong litrato. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Ito ang kwintas na ibinigay ni Emar Wu sa kanyang asawa. Bakit nasa iyo? Anong sinasabi mo? Ito ang kwintas na ibinigay ni Emar Wu sa kanyang asawa bago siya pumanaw. Siya ba talaga si Wen Yining? Tingnan mo ng mabuti. Dali. Dali. Oo, Hawakan mo ang cellphone. Miss Han, huwag kang mag-alala. Hindi siya. Kahit na noong pumasok ako, si Wen Yining ay umalis na para mag-research sa ibang bansa. Hindi ko pa nakikita si Wen Yining. Pero, hindi siya ganito. Kahirap tingnan. Siya, tiyak na hindi siya si Wen Yining. Ibalik mo sa akin. Tumahimik ka. Huwag kang gumalaw. Aba, aso ka ba't nangangagat ka? Ibalik mo sa akin ang kwintas. Isang sirang kwintas lang to. Pero grabe ka kung mag-alala. Dahil sinira mo ang gamit ko. Sisirain ko rin. Ang gamit mo. Huwag. Ito ang tanging alaala na iniwan sa akin ng asawa ko. Nakikiusap ako sa'yo. Ibalik mo sa akin. Gusto mo? Sadye. Pero, lumuhod ka at yumuko ng 3 beses sa akin. Tapos humiga ka sa sahig. Para tapakan kita.
Pagkatapos, ibibigay ko sa'yo. Ano? Ayaw mo? Kung ganun, ang kwintas na to. Huwag. Gagawin ko. Kung gagawin ko yan, ibabalik mo na ba sa akin? Ako si Han Bingbing. Hindi kailanman nagsisinungaling. Gawin mo na. Sinasabi ko, ginagawa ko. Anong nangyayari? Biglang sumakit ang dibdib ko. Pwede mo na bang ibalik ang kintas? Sa akin, Gusto mo nang kinin pabalik? Walang chance. huwag. Han Bingbing, magsisisi ka. Matapang pa rin ang bibi. Ito. Ang kapalit ng pagtututol mo sa akin. Hindi ba ito ang kotse ni Bingbing? Bakit nandito? Hindi ba ito ang kotse ni Bingbing? Bakit nandito? Bakit? Naiinis ka? Sa paningin ko, parang langgam ka lang. Madali lang sa akin. Naapakan ka hanggang mamatay. Babayaran mo ang mga ginawa mo at magdudusa ka. Nagmamalaki ka lang. Hindi ka ba natatakong mabulag? Baka maputol ang dila mo. Parang sayo na lang ang ganitong babae. Kung namatay, namatay. At ako, ikakasalsa. Pinakamayamang tao. Kahit anong gawin mong pagtalon-talon. Hindi ka makakatakas sa aking mga kamay. 8. Okay ka lang, Ed? Ang ilong ko. Buti na lang hindi nasira ang mukha ko. Kung hindi, ang pangit tingnan sa kasal. Ikaw na babae ka. Halos masira mo ang perpektong pagdalo ko. Sa kasal namin ni Tingken. Kasal? Nangangarap ka pa rin ng kasal. Hanggat hindi pumapayag ang nanay niya, hindi kanya pakakasalan. Ikaw, kung hindi dahil sa'yo, sinira mo ang gamot. Paano magkakaroon ng masamang tingin? Sa akin ang nanay ni Tingken? Kayong dalawa, hawakan niyo siya. Anong gagawin niyo? Bitawan niyo ako. Sinira mo ang regent ko. Kaya ako, sisirain ko rin ang mukha mo. Paano niyo ako nagawang ganito? Ang anak ko, hindi kayo palalampasin. Ang kit-kite mo. Ang anak mo, kit-kite din. Sino ba kayo para? Salitain ako ng ganyan? Pagsisisihan niyo to. Sa diksyonaryo ni Han Bingbing, walang salitang pagsisisi. Anong ginagawa nyo? Anak, Anong ginagawa nyo? Hindi ba't sabi ko, sunduin nyo muna ang nanay ko. Kuya, sinusundo mo ba talaga ang Ed ko? Anong nangyayari dito? Anong ginagawa nyo? Tingken, siya ang nakabasag ng regalo para sa nanay mo. Huwag kang humarang dito. Sinasabi ko sa'yo, sinira mo ang regalo ng kuya ko para sa nanay niya. Hindi na magtatagal ang magandang buhay mo. Tama na, huwag nyo nang intindihin yan. Hindi ko matawagan ang nanay ko. Kailangan ko siyang mahanap agad. Seth, tara na. anak.
Parang narinig ko ang boses ng nanay ko. Bakit? Hindi ba't mas mahalaga ang hanapin ang nanay mo? Tara na muna. Seg. Anak. Anak. Hello, 120. May malubhang na sugatan dito. Bilisan niyo po. Ang address ay sa Guangming Road, Jian Line. Dito sa maliit na daanan sa tabi. Ete, huwag kang matakot. Tumawag na po ang mama ko sa pulis. Darating na po agad ang mga pulis. Cellphone. Cellphone, cellphone. Bilisan mo. Gising ka na. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan. Habang ikaw ay walang malay, inayos ko ang cellphone mo. Tumawag ka na sa pamilya mo. Siguradong nag-alala sila sa'yo. Salamat. Walang anuman. Nay. Ma, Nay. Patawad po. Huli na ako. Doktor, kumusta po ang mama ko? Malubha ang sugat ni MS Wen. Bukod sa bali ang braso niya, nahagip din ang mukha niya ng matulis na bagay. Nang dalhin siya sa ospital, hindi siya makilala. Doktor. Doktor, kumusta po ang mukha ng mama ko? Mala ang sugat sa mukha mo. Baka magkapeklat ka pa. Baka hindi na nga gumaling. Kapag nalaman ko lang kung sino ang nanakit sa mukha ni mama, ipaparanas ko sa kanya ang impyerno. Ababayaran ko sa kanya ang mas matinding sakit kaysa sa pagkapangit mo. Ma, sabihin mo sa akin, hindi ko siya palalampasin. Anak. Gusto ni mama na ako mismo ang maghiganti. Sage po. Ay, nga pala, anak. Ang nobya mo. Bakit hindi mo kasama? Sabi ni Bingbing, naghanda raw siya ng regalo para sa iyo, kaya hindi siya nakapunta. Si Bingbing ay isang mabait, magalang at may pinag-aralan na babae. Gusto ko po siyang pakasalan. Ma, apayag po ba kayo? Mabait, magalang. At may pinag-aralan ha. Anak. Kung gusto mo siya, hindi ka pipigilan ni mama. Talaga po, ma? Pumayag po kayo. Bakit hindi? Tayo magdaos ng family dinner. Formal na pagkikita rin naman ito. Mas maganda kung bongga. Seg. Kung yan po ang gusto nyo, kapag gumaling na po kayo, mag-host ako ng isang engranding family dinner. Sa araw na yon, sasabihin ko sa lahat na hindi lang kayo isang medical doctor, kundi kayo rin ang nanay ni Wu Tingchen, ang Wu Group, ang tunay na pinuno. Han Bingbing, sa oras na pinakamasaya ka, sa sandaling akala mo nakuha mo na ang lahat, pupunitin ko ang iyong pagkapangga, ang iyong mapagkunwaring mukha, at ibabagsak kita sa pinakamababang antas. Nay, sa mga nakaraang taon sa ibang bansa, suot nyo pa rin ang mga lumang damit na ito. Panahon na para magpalit. Nagpa-customize ako ng ilang bagong damit. Tingnan nyo po, kung gusto nyo. AMM. Salamat sa pag-alala. Mukhang, kailangan kong maghanda ng mabuti bago ang family dinner. Nay, dahil sinabi nyo na kayo na ang bahala, hindi na ako makikialam pa. Pero huwag nyo silang palalampasin. Hindi ko paayagan na may manakit sa inyo. Sabihin nyo lang sa akin kung may kailangan kayo. Hindi ko sila palalampasin. Huwag kang mag-alala, anak. Pagsisisihan nila ang ginawa nila. Tio Dong, Sir, kagagaling lang ng aking ina nitong mga nakaraang araw. Kung lalabas siya uli, bantayan mo siya. Protektahan mo siya ng maigi. Huwag mo nang hayaang may mga walang galang na tao ang makabangga sa kanya. opo. Nandito na po si Miss Han. Balita ko po, malapit na kayong ikasal kay MRU. Hindi ka nga talaga mapagkakaila na manager ka. Ang bilis ng balita sa'yo. Ngayong hapon, pupunta ako sa family dinner ng pamilya Wu. Ilabas ninyo ang pinakamahal na alahas at damit ninyo. Sige po. Dali. Ilabas ang pinakamahal na damit at alahas. Para kay Miss Han, para makapili siya ng maigi. Sige po, subukan ninyo lahat. Ano ba tong mga to? Ang mumurahin naman ng mga to. Paano naman babagay yan? Sa posisyon ko bilang asawa ng pinakamayamang tao,
Nanito na po lahat ng pinakamahal na damit sa tindahan namin. Sa bagay, maganda nga talaga ang panlasa ng anak ko. Napakaalaga po ng sir sa inyo. Marami po siyang oras na ginugol ng lihim para personally na i-follow up ang custom na damit. Kahit pa ang mga alahas na ito ay dinisenyo para mag-match sa isa't isa. Ma'am, sagot ko lang po ang tawag. Sige, sagot mo. Hindi ba may isa pa doon? Yung isa, mukhang private order yan. Hindi ko peke kung sino ang nag-order. Gusto ko yan. Akin na yan. Hoy, hubarin mo yang damit. Ikaw? Bakit ikaw naman? Ito ay Wu Group, na luxury store na pinondohan. Probinsya na katulad mo. Paano ka makapasok dito? Han Bingbing, hindi pa ako nagtutuos sa'yo. Ikaw na mismo ang nagpakita sa akin. Swip ako dito. Bakit hindi ako pwede dito? Ang Swift card na to ay para lang sa mga malapit na kamag-anak ni Tingken. Paano mo nakuha? Alam ko na. Falsipikado yung card mo. Para manloko dito. Hoy, i-check mo agad ang card niya. Na-check ko na. Ang card na to, totoong Swift card. Nakita ko rin, itong suot niyang pasadya. Eh si Mr. Wu, ang personal na nag-order kay Master Jimmy. Ano? Pasadya ni Tingken? Si Master Jimmy, isa sa mga nangungunang designer sa buong mundo. Tanging si Presidente Wu lamang, na isang top-tier na bilyonaryo, ang may kakayahang umarkila sa kanya. Ang personal na pasadya ni Presidente Wu. Bakit na sa'yo isang probinsya ng hampas lupa? Dahil ito ay sadyang regalo para sa akin. Nagsisinungaling ka. Ang personal na pasadya ni Presidente Wu. Bakit ibibigay sa'yo isang dugyot na promdi? Halatang may alitan itong si Miss Han. Sa babaeng yan, kapag ginatungan ko at pinagbigyan siya, siguradong dadagsain ako ng malalaking kliyente. Si Miss Han ay ang fiance ni Presidente Wu. Itong damit na ito, tiyak na para kay Miss Han, na espesyal na ipinasadya ni Presidente Wu. Siguradong itong mga bulag na to, ang nagkamali. Marunong ka rin. Hubarin mo na yang damit na yan. Kung hindi, mapapahamak ka. Ikaw, ako ang magiging Mrs. Wu sa hinaharap. Masyado kang marumi para saktan ko. Madudumihan lang ang kamay ko. Ikaw, Inapayuhan kitang. Tigilan mo na ang pangahap mong maging ginangwu. Dahil malapit ka nang hindi maging ganoon. hindi lang ako ang iniinsulto mo. Sinusumpa mo pa ako. Ano pang hinihintay ninyo? Hahayaan nyo lang ba akong api-apihin ng masamang taong ito? Sige, sugurin nyo. Sabay-sabay kayo. Tigilan nyo yan. Tio Dong, bakit po kayo naito? Ano ang ginagawa ninyo kay Ginang Wen? Gusto nyo bang mawalan ng trabaho? Sino ang matandang yan? Siya ang katiwala ni Wu Tingchen. Siya ang namamahala sa lahat ng pangangailangan ni Wu Tingchen, pati na sa mga gawain sa bahay. Malaki ang kapangyarihan niya. Ah, ngayon alam ko na kung sino ka. Gayon mo lang nalaman, huli na ang lahat. Ikaw na masamang babae. Anong drama yan? Katiwala ka lang naman ni Tio Dong, na kinakasama niya sa labas. Hindi ka man lang nagtanong kung sino ako. Tapos magmamalaki ka sa harap ko? Ano nang pinagsasabi mo? Akala mo ba hindi ko alam? Nagsasamantala ka lang sa ang kapangyarihan ni Tio Dong. Kaya ka nakakapangdaya dito. Kaya naman, mayroon kang black gold Swift card. Ano? Ikaw na probinsyana. Nagnakaw ka pa ng damit na binili ni Tingken para sa akin. Sigurado akong siya ang gumamit ng posisyon niya para sa sariling kapakanan. Pero, sa isang matandang tulad niya, kaya mo pa ring makipag-ugnayan? Para lang umangat. Talagang gagawin mo ang lahat, ano? Kung mangahas kang magsalita ng masama kay Ginang Wen, hindi kita palalampasin. Sino ka ba sa tingin mo? Tio Dong, ayos ka lang ba? Wala pang ipinapanganak na nangahas na utusan ako. Wala pa. Si Tio Dong ay nagtatrabaho sa pamilya Wu ng ilang dekada. At siya ay kalahating miyembro na ng pamilya Wu. Paano mo siya nagawang tratuhin ng ganyan? Siya ay isa lamang tauhan ni Tingken. Isang hamak na katulong lang. Kapag kinasal kami ni Tingken at naging ginang Wu, lahat ng bagay sa pamilya Wu ay magiging akin. Sino ka ba sa tingin mo? Mga tao, hubarin ninyo ang damit niya. Sino ang mga ngahas? Sino ang mga ngahas? Bakit? Ang dami-dami nating tao. Hindi ba natin kayang talunin ang isang probinsyana?
Seryoso ka ba? Nag-aartista ka ba? Akala mo ba sa pagpapalo ng ilang beses? May darating na security? Sige, sugurin niyo siya. Anong ginagawa niyo? Hindi mo siguro inisip. Natakot ako sa'yo, di ba? Kung sino ang unang makahubad ng damit niya, ibibigay ko sa kanya. Lahat ng bibilhin ko dito. Ipapabayad ko sa kanya. Hawakan niyo siya. Subukan niyo. Ako ang magiging misis ng pamilya Wu. At naglakas loob ka pang saktan ako? Hindi ka ba kontento? Kung hindi ka kontento, hanapin mo ang asawa mo. Hintayin mo ako. Hahanapin ko ang asawa ko ngayon din. Para kang si Wuda lang na umiinom ng gamot. Hindi mo alam ang iyong kamatayan. Si Miss Han po ay girlfriend ni MR Wu. Si MR Wu po ay mahal na mahal si Miss Han. Naglakas loob kang tratuhin ng ganyan ang magiging misis ng pamilya Wu. Gusto mo na bang mamatay? Kahit na si Amar Wu ay malamig, sa lahat ng hiling ni Miss Han, ay laging pumapayag. Kung gusto ni Miss Han ang mga bituin sa langit, masaya pa rin si Amar Wu na ibigay. Hahanapin ko si Ting Chen ngayon din. Hintayin mo ako. Hindi ka pa ba alis diyan? Kapag naging asawa na ng pinakamayamang tao si Miss Han, siguradong iaangat niya ako. Sa tingin ko, palang saysay ang pag-asa mo. Hindi mo naabutin ang araw na yan. Ang tukwang nga may utak. Pero kayo, wala. Kayo, mga taong yan. Sumusunod kay Han Bingbing. Natuto lang kayo ng pagiging mapanlamang at pagiging oportunista. Sinira nyo lang ang reputasyon ng pamilya Wu. Ayo ang mansa ng Wu Group. Hello, anak. Ang lahat ng empleyado. Sa luxury store na yan. Sa ika-6 na palapag ng Lydia Plaza. Ang galin silang lahat. At saka, sabihin mo sa lahat ng kasosyo. Sa ilalim ng Wu Group. Na huwag silang tanggapin. Talaga bang iniisip mong ikaw ang nanay ng pinakamayamang tao? Sa isang tawag lang, matatanggal mo na kaming lahat sa trabaho. Hello, manager. Sisi? Sisi, store manager. Tanggal ka na, store manager. Ano? Manager, ano po bang nagawa kong mali? Sabihin niyo po sa akin. Pwede ko pa pong baguhin. Yemi, anong babaguhin? Hindi mo ba alam kung sino ang iyong inoffend? Si President Wu mismo ang tumawag para magbigay ng direktang utos, kasama na ang lahat ng mga empleyado sa ilalim mo. Lahat kayo ay tatanggalin sa trabaho. President Wu. Hello, anak. Sa ika-6 na palapag ng Lydia Plaza. Sa luxury store na ito, lahat ng mga empleyado ay alisin. Bukod dito, ipagbigay alam sa lahat ng nasa ilalim ng Wu Group at mga partner na hindi sila tatanggapin sa trabaho. Ikaw ba talaga ang ina ng pinakamayamang tao? Ma'am, alam ko pong nagkamali ako. Patawad po, hindi ko po kayo nakilala. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Ma'am. Si Han Bingbing bilang alihim ni President ay laging mayabang at mapang-api sa trabaho. Kahit konting kapangyarihan, ginagamit niya para mang-api. Siguro may mga sumusunod sa kanya. Punta tayo sa opisina. Gusto kong makita kung ano ang magiging kalagayan ng kumpanya. Bingbing, malapit na magsimula ang hapunan sa bahay. Pumunta ka na rito agad. Ting Chen. May umaapi sa akin. Ano? Ting Chen. Tingnan mo ang mukha ko. Namamaga ang mukha ko sa bugbog. Bakit ka nagkaganyan? Sino ang gumawa nito? Hindi ko siya palalampasin. Ting Chen. Dapat mo akong ipaghiganti ng husto. Ganito na lang. Bingbing, mag-retouch ka muna. Pagkatapos, maghanda ka ng mabuti para sa family dinner. Pagkatapos ng family dinner, ipaghihiganti kita. Ang bait mo talaga sa akin. Sige na. Malapit na magsimula ang family dinner. Nasaan ka na? Susunduin kita. Huwag na. May inaasikaso lang ako sa opisina. Pupunta na ako maya-maya. Say, kung gayon, kami ni Bingbing ay maghihintay sa iyo sa family dinner. Magkita tayo sa family dinner. Assistant Zhang. May problema ang financial report na ito.
Pakitawag ang business manager. Papuntahin mo rito. Opo. Ginin. Ang report na ito, ano po ang problema? Sino ang responsible? Sa mga business reception. Sino siya? Si Secretary Han po. Sabi niya, dadalo raw po siya. Sa family dinner ng Wu. Tapos na po ang trabaho niya. Ginang, ito po ang ipinapabigay sa inyo ni CEO, kasunduan sa paglilipat ng pagmamay-ari. Ang Group, plano niyang ipahayag sa hapunan na ikaw, ang bagong ng grupo. Hindi ba? Masyado pang maaga. Ginang, ipinagbilin po sa akin ni CEO na matagal na raw po niya itong sinabi sa inyo. Walang sinuman ang makakapagbabago ang kanyang isip. Mukhang oras na. Para kumilos ako. 3 buwan pa lang ito. May napakaraming malalaking gastos sa business entertainment. At ang legal representative ng mga kumpanyang kumatanggap ng bayad ay walang iba kundi si Han Guangzong. Hindi ba kayo nagtataka na may mali dito? Kasi po, si Han Guangzong po ay kapatid ni Secretary Han. Hindi po kami makapagtanong ng husto. Saka po, si Secretary Han ay girlfriend ni Boss Wu. Malapit na po siyang makasal sa pamilya Wu. Ito ba ang kultura ng Wu Medical Group? Isa sa top 100 sa mundo. Ang pagmamali sa mahihirap at panloloko sa nakatataas. Hahayaan niyo lang ba ang mga pesteng ito na nakawin ang ari-arian ng kumpanya? Ang mga ledger at ang mga financial statement nito ay ang ebidensya. Assistant siyang tawagan ang pulis. Pero paano po si Boss Wu? Ang anak ko, ako ang kakausap. Sige, dalhin mo rito ang lahat ng ledger. Mula sa mga nakaraang taon para tingnan ko. Gusto kong linawin ng hasto ang tungkol kina Han Guangzong at Han Bingbing. Magkano ba talaga ang ninakaw mo mula sa Wu Group namin? Manager. Maam. Lahat ng keke na yan. Palitan mo lahat. Anong klaseng murang bagay yan? Inilagay niyo rito. Tandaan mo, bilhin mo. Ang pinakamahal sa buong syudad. Ayusin mo ang paglagay. Dapat simetriko. At lahat ng alak na yan. Bawat baso. Dapat punong-puno. Ano pat hindi ka pa kumikilos? 8. Nasaan si Kuya Tingchen? Sabi niya, pupunta siya sa labas. Para hintayin ang nanay niya. Nakakainis na kite. Huwag kang magmadali. 8. Kapag kinasal ka na kay Wu Tingchen, sa panahong yon, magmamaneho na ako ng Lamborghini. Bibili pa tayo ng malaking yet. Magpaparty ako. Sa yet. Madali lang yan. Sa family banquet na ito, dapat talaga, magbakitang gilas tayo, pagkatapos nating ikasal. Lahat ng ari-arian ng pamilya Wu na ito, hindi ba't mapupunta rin naman sa atin lahat yan? Ito ay ang listahan ng mga supplier ng purchasing department sa nakaraang 3 taon. At ito naman ang mga record ng pag-aprobang pondo ng RM% department. Sino ang nagpasok ng supplier na ito ng raw materials? Blang lang ang quality rating niya. Hindi ito umabot sa pamantayan ng kumpanya natin. Ito po ay personal na inaprubahan ni Secretary Han. Dati po ang purchasing department ay nagsumeteng 3 quotation mula sa rated suppliers. Pero sabi po ni Secretary Han, kahit hindi sapat ang kwalifikasyon ng supplier na ito, malaki raw ang potensyal nito. Kaya pinilit niya po, napalitan at ito ang kunin. President Wen, na-check ko na po ang mga ari-arian ni Han Bingbing. Na-check ko na po ang mga ari-arian ni Han Bingbing. Mayroon siyang villa sa labas ng syudad. Ang supplier na ito ay ang developer ng lupang iyon. Kaya pala ang mga gastos sa RM% ng ilang gamot ay biglang tumaas kamakailan. Ang orihinal kong layunin sa pagtatatag ng Wu Group ay upang iligtas ang mga buhay at gamutin ang mga sakit. Hindi ko inakala na magiging kasangkapan lang ito para sa pagnanakaw ni Han Bingbing. Ganito pala si Han Bingbing. Hayagang ganito. Wala ba sa inyo? May nagtapat na tumutol sa kanya. Sabi ni Secretary Han, siyang itinakdeng fiance. Sinabi pa niya, kung may tututol sa kanya, sisiguraduhin niya na sa industriyang ito, hindi na makakapagtrabaho. Dati ang director ng QC department, gustong i-report ang problema sa Materials. Pero kinabukasan, inilipat na sa warehouse. Ang mga natitira sa kumpanyang ito, mga sumusunod lang sa kanya. Assistant Zen, ayusin mo ang mga ebidensyang ito. Para sa family banquet, tatanungin ko si Han Bingbing. Ang Wu Group na ito, sa pamilya Wu ba o sa pamilya Han? Yung nanay ni Wu Tingchen, maganda ba talaga? Kamakailan kasi ako, abala sa family banquet, at sa kasal,
Wala akong oras para makilala siya. Ero, gwapo naman si Tingqian. Kaya sigurado, hindi naman siya pangit. 8. Sa tingin mo, pwede ba to? Ang tatay natin at ang nanay ni Wu Tingchen, i-pairs mo, pagdating ng panahon, mas magiging magkamag-anak pa tayo. Ang pamilyahan ay lilipad na. Di ba? Makakasama na tayo sa mga mayayaman. Hindi ba double seguro yan? Puro kakalokohan. Alam mo naman, kung anong klaseng tao ang tatay natin. Ikaw, hindi mo naman siguro. Tinawag ang tatay natin, di ba? Uy, bayaw. Tingqian. Nasaan po si tita? Ang aking ina po, may biglaang nangyari sa kumpanya. Darating ko siya pagkatapos. Binibininghan. Napakabuting may bahay niyo po talaga. Tingnan niyo po. Ang salo-salo po na ito, na inorganisa niyo. Napakagara po talaga. Hahaha. Pinahahalagahan lang po ako ni Tingqian. Ako po. Nakita ko po si Tingqian na lumaki. Maliban po sa mga magulang ni Tingqian. Ikaw talaga, ang pinakamahalaga sa akin. Kailangan ko pa ring pasalamatan ang dalawang matatanda. Sa kabila ng kanilang abalang schedule, dumalo sa aming engagement party. Ni Bingbing. Ang mama mo, 10 taon na siyang nasa ibang bansa. Ang tagal ko nang, hindi siya nakikita. Hindi ko alam kung, kumusta na siya ngayon. Narinig ko na ang nanay mo ay nag-aral ng gamot sa ibang bansa. At siya pa ang pinakamahusay na medical doctor sa buong mundo. Ay naku, ang galing-galing niya talaga. Ang mama ko ay talagang naghirap nitong mga nakaraang taon. Mamaya sa family dinner, may i-anunsyo ako. Siguradong i-anunsyo ni Tingqian ang kasal namin. Tay, bakit ka nandito? Ikakasal ang anak ko sa pamilya ng pinakamayamang tao. Ang tatay ay dumalo sa family dinner ng kanyang balay. AME. Ano, bawal ba? Manugang, sa totoo lang, ikaw ang may magandang paningin. Tingnan mo, ang bingbing namin. Maganda na, mabait ta. Tingnan mo, ang dalawang yan makatabi. Bagay na bagay, parang nasa picture. Ah, ano, ang dot. Gawin nating maswerteng numero. 880,000. Pasabay-sabay tayong yumaman. Ano sa tingin mo? Pa, ano po ba ang sinasabi ninyo? Makasal lang ako kay Tingqian. Wala na akong hihilingin pa. Bakit pa kailangan ng dote? Ikaw. TSK. Pasensya na po kayo. Galing lang po kasi ang papa ko. Sa probinsya. Tingnan mo. Halos makalimutan ko na. Ito, regalo ko sa manugang ko. Ito, galing ito sa amin. Damn, ang bagay na ito, talagang pampalakas. Bakit hindi mo pahilahin? Ang papa mo? Tingnan mo ang kanyang asal, nakakahiya. Paano kung matakot si Tingqian? Te. Tingqian, ayos ka lang ba? Te. Ayusin mo naman ang itsura mo. Huwag mong sirain ang imahe ng Edko kapag nakasal na ang ate ko. Sa pamilya Wu, hindi ba't magkakaroon na tayo ng maraming pera? Maghinay-hinay ka muna. Hello. Sige, papunta na ako. Bingbing. Sa meeting ng mga shareholders, nakakuha tayo ng bagong malaking investor. Kailangan kong bumalik para kumpirmahin ang kontrata at tumirma. Ang family dinner, ikaw muna ang bahala. Pagdating ng nanay ko, alagaan mo siya ng mabuti para sa akin. Sige, huwag kang mag-alala. Babalik ako agad. Ngayon, mas tumaas pa ang halaga niya. Kapag nakasal na ako sa kanya, ako na ang magiging tunay na asawa ng pinakamayamang tao. Si Wen Yining ang matandang yan. Tingnan natin kung paano ko siya pahihirapan mamaya. Presidente Wen, nakolekta ko na ang ebidensya ng korupsyon ni Han Bingbing. Magsisimula na ang salusalo ng pamilya mamaya. Hindi pa ba tayo pupunta? Hindi. Kailangan kong maghanda ng maigi. Bibigyan ko si Han Bingbing ng isang malaking regalo. Wen Yining. Hinanap ni Teodong ang pinakamahuhusay na manggagawa sa buong syudad. Pero wala pa ring paraan.
para maayos ang kwintas na ito. Ang kwintas na ito ay nagamit para makita ang tunay na pagkatao ng isang tao. Maaring ang ama ni Wu Tingchen ay nagbabantay sa atin mula sa langit at pinoprotektahan tayo. Ang maskara na ipinagawa ng anak ko pa sa akin. Pakikuha nga. Opo, Han Bingbing. Ang lahat ng utang mo ay babayaran mo ng buo. Wen Yining. Pakikuha ang engagement letter. Opo. Wen Yining. Tara na. Wen Yining. Akala ko hindi mo gusto. Si Han Bingbing, bakit mo pa siya special na? Dalhin ang appointment letter sa family dinner. Malalaman mo pagpunta mo doon. Nagsimula na ang family dinner. 1 oras na. Saan na ba si Wen Yining? Bakit wala pa? Saan siya napunta? Talagang may samang loob siya sa akin. 8. Sabi nga ni Kuya Wu baka ngayon, abala pa sa opisina. Pero hindi pa rin dapat ganyan ang gawin niya. Huwag mag-alala, baka sila mag-ina. Workaholic talaga. Bukod pa rito, ang pera nila, para sa atin naman gastusin. Di ba? Siyempre naman, ang lalaki kumikita, para sa asawa gastusin. Ang asawa kumikita, para sa misis gastusin. Ang ate kumikita, para sa kapatid gastusin. Dapat talaga ganyan. Huwag masyadong malakas. Para bang gusto mong marinig ng lahat. Dumating na ang ina ng pamilya Wu. Naku po. Ang ganda ng matandang ito. Napakaganda talaga. Bakit nakatakip ang mukha niya? Tingnan mo sa tenga niya. Yung perlas na suot niya. Sabi nila, espesyalidad daw yan ng Dongxiao. South Sea White Pearl. 1 piraso pa lang yan. Mahigit 10,000 na ang halaga. Sa isang hikaw pa lang niya, ang dami ng ganyan. Ito ang lakas ng loob na ibinigay ng pinakamayamang tao sa kanyang ina. Ang matandang yan. Bakit ang dami niyang ginagastos sa mukha niya? Ano ba yan? Sa susunod, kailangan kong turuan nang maayos ang magiging manugang ko. Tama na. Unang pagkikita. Kayo po ba ang ina ni Tingqian? Ako po ang girlfriend ni Tingqian. Han Bingbing. Kilala kita. Hindi ito ang unang pagkikita natin. Saan pa ba tayo nagkita? Ngayon ko lang napansin. Parang totoo nga. Pakiramdam ko, nakita ko na siya dati. Familiar din ang kwintas na yan. Hello po, ako po si Han Guangzong. Ikinagagala ko po kayong makita. Ahaha. 8. Siya nga si Wen Yining. Bakit hindi kanya pinapansin? May nagawa ka bang masama sa kanya? Wala akong ginawa. Paano ko siya magagalit? Nga. Bakit nakatakip pa rin ang mukha niya? May tinatago ba siya sa mukha niya na ayaw niyang makita? TSK, ang dami niyang sikreto. Gusto kong malaman kung sino. Talaga siya. A. Pasensya na. Nasprain ang paa ko. Ikaw, Anong ginagawa mo rito? ikaw na hampas lupa. Anong ginagawa mo rito? Ako. Siyempre, inimbitahan ako. Kung inimbitahan ka, edi ipakita mo. Sige, ipakita mo ang invitation. Card mo. Hindi ko kailangan ng invitation card. Emie, walang invitation card, pero naglakas loob kang pumasok. Akala mo ba, ito ang family dinner mo? Tama ka. Ako nga, ang bida sa family dinner na ito. Wen Yining. Ang tagal nating hindi nakita. Medyo hindi ko rin makilala si Wen Yining. Nga. Pero, anong nangyari sa peklat? Sa mukha niya? May nanakit ba? Sa kanya? Huwag kayong magpaloko sa kanya. Ang babaeng yan. Kilala ko yan. Isa lang siyang mahirap. Huwag mong isipin na dahil lang nagpalit ka ng damit. Pwede ka nang magpanggap na nanay ni Tingqian. Ano? Hindi pala siya ang tunay na Wen Yining. Ang kapal ng mukha niya. Naglakas loob siyang pumunta sa handaan ng pamilya Wu at magpanggap na matandang ginang ng pamilya Wu. Gusto na ba niyang mamatay? Tama, ang babaeng yan. Sinira niya ang regalo ng Edco para sa nanay ni Wu Tingchen. Ngayon,
nandito na naman siya, sa handaan, para gumawa ng gulo. Sinasadya mo ba to? Wala kang alam sa kamatayan. Hayaan mo na. Siya, karapat dapat lang kumain ng malatang. Hindi naman siya makakakain ng masasarap na pagkain. Nagpapanggap lang siyang iba. Para lang dito, makikain at makikainom. Gusto mo talagang kumain, ha? Seth, bibigyan kita. Ito regalo ko sa'yo. Haha, bakit ka nakatingin lang diyan? Ito ay galing sa asawa ng pinakamayamang tao. Para sa'yo, hindi ka ba magpapasalamat agad? Ang ganitong bagay, ikaw na hampas lupa, hindi mo kailanman matitikman sa buong buhay mo. Paano mo nagawang batuhin ako ng plato? Tawagan mo agad si Ting Ken. Gagawin kong magdusa ang taong ito. Hindi mo na kailangang kumilos. Ako mismo ang tatawag kay Ting Shen. Palitan ang kamera. Palitan ang kamera. Mama, palitan ang kamera. Mama. Palitan ang kamera. Nasa Bankek Hall ka na ba? Nandito na. Huwag kang mag-alala. Pagkaayos ko ng mga bagay-bagay, pupunta agad ako. Baka siya nga talaga, ang nanay ni Wu Tingchen. Han Bingbing. Sinabi ko na sa'yo noon. Hindi kita pababayaan. Mali ka. Hindi ka naman talaga nanay ni Ting Ken. Pek yang video mo. TSK. Pero kanina, nakita naman ng lahat. Nga. Sa video na to, si Ting Chen talaga yun. Nakalimutan niyo na ba? Nung dumating si Ting Chen kanina. Puting suit ang suot niya. Pero ito naman, sa video sa cellphone, itim na suit ang suot. Nagpahanap lang siya ng taong magpapanggap. O kaya ay pinag-edit lang. Fake video lang yan. Mga guard, itapon niyo tong tao na to palabas. Tingnan natin kung sino ang may tapang. Ito yung sinabi mo. Ibigay ko sa'yo. Han Bingbing, ngayon ang huling araw mo sa bahay ng Wu, sa loob ng 3 taon mo, sa Wu Group, gumamit ka ng posisyon para magnakaw at lumabag sa batas. Ito, ang mga ebidensya. Kinikilala mo ba? Kasinungalingan. Pinagmumura mo lang ako. Sa financial report na ito, may malalaking halaga ng pondo para sa entertainment at ang kumpanyang tumanggap ng bayad. Ang legal representative ay kapatid mo, si Han Guangzhou. Lahat ng ito ay nakasulat na dito. Malinaw na malinaw. Ano na gagawin natin? Huwag kang magpanik. Wala namang dapat takutan. Hindi ba't isang financial report lang to? Isang pekeng ebidensya lang. Ang dala niya rito. Para siraan ako? Magbipeke lang ng report. Tapos akusahan ako? Basta mo na lang ako sinisiraan. Sa tingin ko, sinasadya mo talaga na gumanti sa akin. Hindi nyo ba alam? Itong babaeng to, sinira niya ang regalo. Ang ko para sa nanay, ang asawa niya. Pinagsabihan lang namin siya. Pero, nagtanim na siya ng galit. Hanggang ngayon, dumating pa siya sa family dinner para gumawa ng gulo. Han Bingbing, Han Guangzhou. Mukhang hindi talaga kayo titigil hanggat hindi kayo nakakakita ng kabaong. Bakit ka pa nakikipagtalo? Sa kanya, bugbugin na lang natin siya. Tama. Kung ang taong ito ay naglakas loob, na gumawa ng gulo sa family dinner ng Wu, ano pa ba? Ang hindi niya kayang gawin? Mga security, kayong dalawa. Hawakan niyo siya, kung sino man ang makapagpalabas. Sa babaeng ito. Ngayon, siya ay akin. Ipopromote at tataasan ang sweldo. Siya ang malaking bayani ng pamilya Wu. Ang malaking tulong. Promosyon at dagdag sahod. May kapatan ka ba diyan? Aba, naman. Ito ay hotel. Sa ilalim ng Wu Group. At ako, ang sekretarya ni Wu Tingchen. Siyempre, may karapatan ako diyan. Huwag kang mag-alala. Hindi ka na magiging ganyan. Pagkatapos ng 30 segundo, hindi ka na magiging sekretarya ng C ng Wu Group. Kahit pa ikaw, ang nanay ni Tingchen, wala kang karapatang tanggalin ako. Ang fianc ko lang. Sai Wu Tingchen, ang may karapatan diyan. May 0 segundo pa. Hanggang kailan ka magpapanggap? Nakakatuwa ba yan? 5,
4, 3, 1. A. 8. Ano? Ang nangyayari? Bakit ako nakatanggap ng email mula sa kumpanya? Natatanggalin daw ako? Ano? MEA, isang email lang yan. Ete, bakit ka natataranta? Ang taong yan, siguradong, alam na niya, ang email mo, tapos ginaya niya, ang Woo Group, para mauna siyang magpadala sa'yo. Impossible namang. Siya talaga ang C ng Woo Group, di ba? Paano mangyayari yon? Tama. Ikaw gaga. Kung mangahas kang takutin ako ng pekeng email, hindi kita palalampasin. 8. Bakit ka pa nakikipagtalo sa kanya? Kaladkarin na yan at bagbugin. Kaladkarin na yan palabas. Kung makita ng kuya ko, ang kalat na to, tiyak na magagalit siya. Tama. Kayong dalawa. Palayasin niyo yan. Mangahas kang manakit. Sa hapunan ng pamilya Wu. Han Bingbing. Gusto mo bang makita ng lahat ng bisita? Ang pagkatao mo, ang magiging ginang Wu, ay gaano? Baka likot. Para sa tulad mong, hindi kilala, at may masamang balak. Natural, may paraan ako. Wala si Tingken. Bilang may bahay, dapat lang nalinisin ko ang bahay. Narinig, niyo ba lahat? Ang Edco ay ang magiging asawa ng pinakamayamang tao. Ngayon, sinumang magpasaya sa ate ko at paalisin siya sa hinaharap, promosyon at dagdag sahod ay hindi mawawala sa inyo. Sige, galaw. Maglakas loob kang saktan ako. Han Bingbing. Tingnan mo muna kung ano ito. Woo Group, kasunduan sa paglilipat ng shares. Paano nangyari yan? Kanina, hindi ka ba nagtataka kung paano ko nagawang paalisin ka? Sa pamamagitan lang ng isang email, sasabihin ko sa'yo, ako na ngayon, ang bagong C ng Woo Group. Anong sabi mo? Bilang C ng Woo Group, formal ko kayong ipinapaalam na habang buhay na kayong pinatalsik sa pamilya Wu. Siya nga pala si Wen Yining. Sinabi na ni Wu Tingchen dati na kapag bumalik ang kanyang ina, ililipat niya ang shares ng kumpanya sa pangalan nito. Hindi. Imposible. Paano ka magiging ina ni Tingken? Manloloko lang siya. Pero hawak niya ang share transfer agreement na ito. Fake pa rin ba yan? Mahirap lang siya. Siguradong ninakaw niya yan. Halos makalimutan ko na ikaw ang kabit ni Teodong. Nahuli ko kayong nagtataksil. Siguradong ibinigay yan sa'yo ni Teodong ng palihim. Ikaw na impostor. Naglakas loob ka pang magpanggap sa harap ko. Puro kasinungalingan at masamang pagugali. Alagang pinahanga mo ako. Ikaw na babae. Naglakas loob kang murahin ako. Gusto mo na yatang mamatay. 8. Bumangon ka. 8. Ayos ka lang ba, Ed? Ikaw na babae. Naglakas loob kang sakta ng Ed ko. Tingnan natin kung hindi kita matuturuan ng leksyon ngayon. Tigilan niyo yan. Tigilan niyo yan. Lahat kayo, igilan niyo yan. Ang babaeng yan ay ang karida ni Teodong. Kaya naman si Teodong ay todo suporta sa kanya. Siguradong si Teodong ang palihim na nagbigay sa'yo ng pabor. Kaya ka nakakuha ng napakaraming bagay mula sa pamilya Wu. Paano niyo nagawang insultuhin ang matandang ginang sa harap ng lahat? At siraan pa siya. Kapag bumalik si Ginoong Wu, lagot kayo sa kanya. Hoy, matanda. Alam mo ba kung sino ang Ed ko? Ang magiging asawa ng pinakamayamang tao. Kapag ang Ed ko ay nakapagpakasal na sa pamilya Wu, ikaw ay isa lang aso sa paanan ng Ed ko. Wala kang kwenta. Walang galang. Si Teodong ay tapat at masipag sa pamilya Wu. Ahit ang anak ko ay iginagalang siya. Paano niyo nagawang ipahiya siya ng ganyan? Mabait lang si Tingken. Kaya niya hinahayaan ang mga tulad ninyo na maging bastos. Guangzong, palayasin mo silang dalawa. 8. Ngayon, dadalhin kita sa isang masayang lugar. Aray, aray. Ikaw, paano ka naglakas loob na gumawa ng gulo sa hapunan ng pamilya Wu? Hindi mo pa ba pakakawalan si Guangzong? Ah, ikaw. Paano kung hindi? Han Bingbing, lahat ng kahihiyan na ginawa mo sa akin noon, isa-isa kong ibabalik sa iyo. 8. Tulungan mo ako, 8. Bingbing, bilisan mo, tulungan mo ang kapatid mo. Siya lang ang nag-isang lalaki sa pamilyahan. 8. Bilisan mo. Bilisan mo, tulungan mo ako, 8. Bakit ka nakatunganga diyan? Hindi ka pa ba atake? Pwisit. Naglakas loob kang saktan ako. Sinasabi ko sa iyo, pagdating ng bayaw ko,
hindi ka niya palalampasin. Ikaw na babae ka. Naglakas loob kang gumawa ng gulo sa hapunan ng pamilya Wu. Hindi ka pa ba alis? Sinabi ko na. Ako ang bida sa hapunan na ito. Ikaw ang dapat umalis. Ano ba yan? Panuorin niyo lang akong inaapi ng taong ito? Tingnan natin kung sino ang maglakas loob. Han Bingbing, apos na ang palabas mo. Assistant siyang, ibigay mo sa akin ang mga yan. Sinabi ko na sa'yo, habang nandito ako, hinding-hindi ka makakapasok sa pintuan ng pamilya Wu. Bakit nasa iyo ang engagement letter ng pamilya Wu? Ibalik mo sa akin yan. Kapag bumalik si Tingken, patay ka. Hintayin mo lang, at makikita mo kung sino ang mamamatay. Pero bago yan, ang pananakit mo sa akin, ibabalik ko lahat sa iyo. Ang sampal na ito, para sa pagwasak mo sa mukha ko at paggatangka sa buhay ko. Ang sampal na ito, para sa pagwasak mo sa kwintas ko at sa masama mong puso. Ang sampal na ito, para sa paghahasik mo ng gulo at sa walang hiya mong kasakiman. Sinasabi ko sa'yo, kapag nalaman yan ng bayaw ko, hinding-hindi ka niya palalampasin. Pupuntahan ko ngayon ang bayaw ko, para ipaghiganti niya kami. Bayaw, sa wakas, nakita rin kita. May nanggugulo sa banquet hall, at binubuli pa ang et ko. Kailangan mo kaming ipaghiganti. Tingnan natin kung sino yan. Sino ang nanggugulo? Tingken, sa wakas, nakabalik ka na. Umuwi na ang anak ko. Gagamitin ko ang pagkakataong ito para ipakita sa kanya ang tunay na pagkatao ng babaeng ito. Tingken, ayusin mo na itong baliw na babae. Siya yan. Siya ang nanakit sa akin sa Legia Plaza dati. Pamilyar ang likod na yan. Tingken, tingnan mo ang mukha ko. At ang mga marka sa kamay ko. Siya ang gumawa niyan. Daddy, hindi lang niya ako sinaktan sa Legia Plaza. Ngayon, sinisira pa niya ang engagement party natin. Siya pala ang gumawa niyan. Tama, kuya. Siya ang nanakit sa ate ko. Hindi natin siya pwedeng palampasin ngayon. Itong babaeng ito at itong lalaking ito may relasyon. Silang dalawa, nagsabuatan para apihin ang anak ko. Impossible. Hindi ganoon si Teodong. Kalokohan. Alam mo ba kung sino siya? Siya ay. Hayaan mo silang magsalita. Hindi ba't ang yabang mo kanina? Ngayon nandito na ang kuya ko. Bakit hindi ka na makaimik? Tingken, naalala mo pa ba ang reagent na ibinigay mo? Sa nanay mo dati? Iyon ang nag-iisang sa buong mundo. Paklitaquel Nano Extraction Reagent. Siya ang sumira niyan. Ano? Siya nga ang sumira niyan. Nung araw na yon, sinundo namin ang isang tao sa airport. Tapos, hinarang niya ang sasakyan namin. At sinira niya ang Regent. Paulit-ulit naming sinabi sa kanya noon, kung gaano kahalaga ang Regent na yan. Kung gaano ito kamahal. Pero ayaw niyang humingi ng tawad. Siya pa ang nagbaliktad ng sitwasyon. Sabi niya, kami raw ang walang mata sa pagmamaneho. Kaya nabasag ang Regent. Kasalanan daw namin. Kaya pala, galit na galit si Han Bingbing kanina. Sino ba naman ang hindi magagalit kung sinira ang ganoong kamahal na bagay? Tapos, nag-ingay pa sa likod. Hindi ba siya magagalit? Nakuha mo pang tumawa? Tingken, hindi kanya nairespeto. Kailangan mo siyang turuan ng leksyon. Hindi. Bakit ka tumatawa? Siyempre, pinagtatawanan ko kayong mga walang kwentang tao. Hindi ba sila nakakatawa, anak? Ma, Ano ba talaga ang nangyari? anak, hindi sila naniwala na ako ang nanay mo. Nanay niya nga. Kaya pala. Totoo lahat ng sinabi ni Wen Yining. Lagot. Tita, pasensya na po sa nangyari kanina. Tingken, nagkaroon lang kami ng kaunting hindi pagkakaunawaan ni tita kanina. Anong hindi pagkakaunawaan? Noong una kitang makita, sinabi ko na sa'yo na ako ang nanay ni Wu Tingchen. Ako si Wen Yining. Han Bingbing, may lakas ka ba ng loob na sabihin sa anak ko ang ginawa mo sa akin? Ako, Ano ba talaga ang ginawa mo? Kung hindi siya makapagsalita, ako ang magsasalita. Si Han Bingbing, hindi lang niya ininsulto ang nanay mo. Ginamit pa niya ang pagiging fiancé mo para mang-api at naghanap pa siya ng iba para apihin ang nanay mo. Han Bingbing, sa harap ko, naggapangga kang mabait at malalahanin at maunawain. Pero sa likod ko, inaapi mo ang nanay ko. Tingken, hindi ko sinasadya. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Kuya, hindi naman talaga ganoon ang et ko. Hindi lang talaga namin alam na nanay mo siya.
Walang kasalanan ang hindi nakakaalam, di ba? Tama ang sinabi mo. Alam naming mahal mo ang nanay mo. Pero sa huli, pakakasalan mo rin naman si Bingbing, di ba? Ikaw na lalaki ka, huwag mo nang masyadong bigyan ng pansin ang maliliit na bagay na yan. Nga. Ting Chen, malapit na ang kasal ninyo. Malapit na. Huwag mong hayaang dahil sa maliit na bagay na yan, ay maging pangit ang tingin ng lahat. Tama na. Ang nanay ko ay mananatiling pinakamahalagang tao sa buhay ko. Mula pagkabata, namatay ang tatay ko. Si nanay lang ang nagpalaki sa akin mag-isa. Ngayon, para sa negosyo ng pamilya Wu, nagpunta siya sa ibang bansa at nag-aral ng medisina ng 10 taon para lang makakuha ng maraming medical na impormasyon. Hindi siya all-powerful. Pero ginawa niya ang lahat para sa akin. Ngayon, sinumang mang-api sa nanay ko ay kalaban ko si Wu Tingchen. Ako, hindi ko siya palalampasin. Ikaw, paano mo nagawang saktan ang nanay ko? Ting Ken, nagkamali lang ako. Hindi ko pwedeng ipaalam sa kanya na ako ang may gawang sugat sa mukha ni Wen Yining. Basta sabihin kong wala akong alam at magkunwari akong kawawa. Baka sakali, lumambot ang puso niya. Ting Ken, pakinggan mo ang paliwanag ko. Ako, hindi ko alam na nanay mo siya. Kung alam ko lang, hindi ko yan gagawin. Kuya, hindi talaga namin alam na nanay mo siya. Walang kasalanan ang hindi nakakaalam, di ba, Nay? Ang problema kasi, ikaw, lagi mong inilalayo si Bingbing. Kung pinayagan mo lang sana siya, na makipag-ugnayan sa nanay mo. Hindi sana. Nangyari to, di ba? Kung ganoon ang sinasabi mo, kung hindi mo alam kung sino ang kaaway mo, hindi kasalanan ang pumatay at manunog. Kahit na may kasalanan ako, wala ba siyang kasalanan kahit kaunti? Pagpasok pa lang niya, sinisigawan na niya ako. Para lang sa reputasyon ng pamilya Wu. Kaya ako gumawa ng kaunting kalokohan. Kuya, para sa ikabubuti mo lang naman ang ginagawa namin. Emmy, Sabi ninyo, hindi ninyo alam na siya ang aking ina. Kung gayon, tatanungin ko kayo. Ano ito? Hindi ko alam na binigyan mo ang iyong ina ng kasulatan ng paglilipat ng shares. Ito, ang paglilipat ng shares ay napakalaking bagay. Paano namin malalaman? Ikaw, Dapat sinabi mo muna kay Bingbing, di ba? Nga, akala namin. Fake lang yan. Ang isang mahalagang dokumento tulad ng kasulatan ng paglilipat ng shares. Paano mo naman dadalhin kung saan-saan? Aya akala namin peke lang. hindi nila alam. Ikaw, hindi mo rin alam. Mahal ko, nasira ko ang selyo. May putol na sulok. Ayos lang, maliit na problema lang. Basta magamit. Ang selyong may putol na sulok na ito. Ikaw ang may gawa nito. Hindi ko pinansin. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Walang sinuman ang nagsabi sa akin na siya ang iyong ina. gayon alam mo na. Ako ang ina ni Wu Tingchen. Ang pamilyahan ninyo ay mapang-abuso sa kapangyarihan. Ilang taon na kayong naghahari-harian sa kumpanya. Ang mga katiwalian, dapat na talagang pagbayaran. Nangahas ka pang mangurako. Hindi, Ting Ken. Pakinggan mo ako, wala akong ginawa. Ano pa ba ang ginawa mo ng patagos sa akin? Wala. Wala. Nasa harap mo na ang ebidensya. Pero matigas pa rin ang ulo mo. Sinira ba nila ang lahat ng ebidensya? Hindi lang nila. Ako inakusahan ng pagnanakaw. Gusto pa nilang sirain ang ebidensya at itago ang krimen. Pero anak, huwag kang mag-alala. Ang mga ebidensyang sinira nila, mga kopya lang yan. Ang mga ebidensya ng kanilang katiwalian, marami pa akong ganyan. Kuya, lahat ng ito ay isang pagkakamali. Ito, talagang isang pagkakamali, di ba? Sa loob ng mga taon, nagganggap kayong mabait at maalalahanin at nagkakita ng dedikasyon sa pamilya Wu. Pero sa huli, ginagamit nyo lang pala ako. Pakinggan mo ako. Hindi ko sinasadya. Walang nagsabi sa akin na siya ang nanay mo. Nagsisinungaling ka. Matagal ko nang sinabi sa inyo, siya ang ina ng Ginoo. Pero kayo, hindi lang ninyo binaliwala ang mga sinabi ko, kundi lalo pa kayong nagkakalat ng kasinungalingan. Nasa harap na ninyo ang ebidensya, pero matigas pa rin ang ulo ninyo. Gino, ang isang taong may masamang hangarin at walang moralidad. Kapag nakapasok sa pamilya Wu, tiyak naguguluhin lang ang group at magdudulot ng kaguluhan. Nakakainis. Ikaw naghihit na bata. Anong pakialam mo? Naglakas loob kang tawagin siyang matandang hukluban.
Si Tio Dong ang nagpalaki sa akin. Para na siyang pangalawang ama ko. Kailangan ko siyang respetuhin. Sino ka para? Pag-aasan siya ng boses. Matagal ko na silang sinabihan na si Wen Yining ay ang inyong ina. Hindi lang sila hindi naniwala, kundi lalo pa nilang siniraan ang inyong ina. Sabi nila, siya raw ang kabit ko. Ang sama-sama talaga ng ugali nila. Naglakas loob kang siraan ang aking ina. Noong bumili ako ng damit, nakita ko silang suot ang damit na ipinagawa mo para sa akin. Mula kay Master Jimmy. Kaya naisip kong may relasyon sila. Damit na ipinagawa ko para sa'yo? Kailan ako naggagawa para sa'yo? Ang damit ni Master Jimmy. Para yan sa nanay ko. Paano naman? Hindi ba para sa engagement natin yan? Para talaga sa akin yan, di ba? Ginagamit niya ang pangalan ng magiging MRS Wu. Dito siya nagmamayabang. Nag-utos pa siya ng tao para agawin ang damit ng nanay mo sa harap ng lahat. Buti na lang may kasama kaming bodyguard noon. Kung hindi, nabuli na kami nila. Hindi ko akalain si Han Bingbing. Mukha namang mahinhin. Pero ang galing manggulo. Manahimik kayo. Manahimik kayong lahat. Ito. Totoo ba ang lahat ng ito? Hindi, Tingken. Hindi totoo. Maniniwala ka sa akin. Mabuting manugang. Huwag kang makinig sa sinasabi ng iba. Sa huli, si Bingbing ang makakasama mo habang buhay. MR Wu, naipadala ko ng tao at nakipag-ugnayan na sa manager ng tindahan. Kukunin ang CCTV footage ng araw na yon. At malapit nang ipadala sa cellphone ko. Buti naman at marunong kang umintindi. Bilisan mo, hubarin mo ang damit na yan. Kung hindi, lagot ka sa akin. Naku. Ang Han Bingbing na to, ang lakas ng loob, gumawa ng ganitong bagay. Sa tingin ko, umaasa lang siya na makakasal na siya sa pamilya Wu. Han Bingbing. May sasabihin ka pa ba? Hindi, Tingken. Pakinggan mo ako. Patawarin mo ako sa isang beses na to, please. Nagkamali lang ako. Dahil mahal na mahal kita. Kaya ko nagawa yon. Mahal ako. Mahal ako, tapos kaya mong saktan ng nanay ko. Mahal ako, tapos kaya mong gawin ang gusto mo? Hindi mo talaga ako mahal. Ang pera ko ang mahal mo. Gusto mo lang maging asawa ng pinakamayamang tao. Si Tio Dong, inalagaan ako ng mahigit 10 taon. Tapos, nilait mo siya na may relasyon sa nanay ko. Ang nanay ko ang tanging kamag-anak ko. Han Bingbing, hindi ka karapat-dapat kahit magtali ng sapatos niya. Anak, ama na. Anak, ayos lang ako ngayon. Ang ganitong tao, dapat ipaubaya sa batas para parusahan. Tita, nakikiusap ako sa'yo. Pakiusapan mo ang anak mo, please. Han Bingbing, mukhang mahina ang memorya mo. Mula nang una kitang makita, sinabi ko na sa'yo, pati na rin sa kapatid mo, na hinding-hindi ka makakapasok sa pamilya Wu. Ang cellphone ko, Han Bingbing, hindi kita palalampasin. Sino ka sa tingin mo? Para pagsalitaan ako. Nang ganyan? Ako ang ina ni Wu Tingchen. Si Wen Yining. Kalimutan mo na yan. Si Wu Tingchen ay hinding-hindi magpapakasal sa babaeng tulad mo. Hahaha. Noon pa man, siya ang unang nakabasag ng region. Nagagalit kami, kaya tinuruan namin siya ng leksyon. Kahit paano, kasalanan niya pa rin, di ba? Ano? Tinuruan niyo ng leksyon ang nanay ko. Paano niyo siya tinuruan ng leksyon? Gago ka. Manahimik ka. Anak, hindi mo ba ako tinanong noon kung sino ang bumali ng kamay ko at sumira sa mukha ko? Sila yan. Naglakas loob pa siyang baliin ang kamay ng iba. Sinira ang mukha ng tao. Talagang walang batas. Masamang tao talaga. Ang babaeng ganyan. Sino mang magpakasal sa kanya. Magdadala lang ng kapahamakan sa lahat. Hindi, Tingken. Noon, ang nanay mo ang unang humarang sa sasakyan. Sinira niya ang nag-isang Paklitequel Nano Extraction Reagent sa Mando. Galit na galit ako. Kaya ko siya nasaktan. Kung alam kong nanay mo siya, hinding-hindi ko yun gagawin. Nga, kuya, gustong-gusto ka pa rin ng et ko. Alam niyang uwi ka. Matagal siyang naghanda ng regalo para sa'yo. Pakiusap, patawarin mo ako, please. Kung hindi talaga, saktan mo ako. Tita, patawad po. Alam ko na po talaga ang pagkakamali ko. Pakiusap, kausapin niyo po ang anak niyo, please. Alagaan ko po kayo ng maayos sa hinaharap. Ituturing ko po kayo, na parang tunay kong ina. Ang pamilya Wu ay walang swerte. Para mapangasawa ang isang tulad mo. Han Bingbing, matagal ko nang sinabi sa'yo. Ako si Wen Yining, ang ina ni Wu Tingchen. Pero hindi lang kayo naniwala. Lalo pa ninyo akong sinaktan. Naalala mo pa ba ang kwintas na pinunit mo noon? Ang kwintas na ito. Ito. Ito ang iniwan sa akin ng asawa ko. Ang tanging alaala.
Ano? Sinira mo pala. Ang tanging alaala na iniwan ng tatay ko. Hindi ko po alam. Ang lalaking yon po kasi. Sabi niya hindi ka raw po nanay ni Wen Yining. Kaya ko po nagawa yon. Han Bingbing, ang tulad mong tao, talagang mapagmataas sa mahihirap at mapagpakumbaba sa mayayaman. Isang taong walang magandang pagugali. Kung hindi siya miyembro ng pamilya Wu, pwede mo na lang siyang apihin. Pwede mo na lang siyang balakin patayin. Sa paningin mo, wala ka na bang kahit kaunting moralidad? Wala ka na bang kahit kaunting batas na sinusunod? Tinken, ako ang fiance mo. Pakiusapan mo naman ang mama mo, di ba? Han Bingbing, hindi lang ang mama ko ang sinaktan mo. Sinira mo pa ang alaala ng tatay ko. Ang tanging naiwan na alaala. Sa tingin mo, pwede ka pa bang maging fiancé ko? Assistant Zhang, ibigay mo sa akin ang appointment letter. Hindi ba ito yung kanina na inilabas ni Wen Yining? Ang appointment letter na ito ng Wu Group ay pagkilala at pagpapahalaga ng pamilya Wu. Sa iyong pagkatao, kapag hawak mo ito, hindi lang sa longgo, makakakuha kang tulong mula sa mataas na lipunan. Peti na rin sa International Business Circle, ay bibigyan ka ng mas malaking paggalang. At saka, ang pamilyahan ay aangat din, at magiging kabilang sa mga kilalang tao. Si Wu Tingchen ay naghanda ng lahat ng ito para kay Han Bingbing. Mukhang seryoso talaga siyang pakasalan siya. Nga, si Han Bingbing, konti na lang at makakamit na niya. Talaga bang magiging ginawa ni MRS Wu? Mga ginang at ginoo. Dati, ako, si Wu Tingchen, ay hindi maunong kumilala ng tao. At nalinlang ako, halos hayaan ko ang masamang babaeng ito na makapasok sa pamilya Wu. Hindi ganyan. Tita, nagmamakaawa ako sa'yo. Luluhod ako sa'yo, di ba? Tulungan mo akong kumbinsihin ang anak mo. Luluhod ako sa'yo. Kung talagang ayaw mo, paluluhurin ko rin ang kapatid ko para sa'yo. Guangzong, halika rito. Tama na. Huwag ka nang lumuhod. Tingken, pinatawad mo na ako? Kahit na masira ang ulo mo sa kakaluhod, hindi ko pa rin babaguhin ang isip ko. Inaanunsyo ko, ako, si Wu Tingchen, at si Han Bingbing. Kanselado na ang kasunduan sa kasal. Tapos na. Wala na ang lahat. Ang ate ko sana ang magiging asawa ng pinakamayamang tao. Ngayon, wala na ang lahat. Tingken, ang tagal na nating nagtatrabaho ng magkasama. Kung walang merito, may hirap naman. Hindi mo ako pwedeng iwanan ng ganito. Sa tingin ko, mahina talaga ang memorya ninyo. Sabi mo kanina, ang pamamahala sa negosyo ng pamilya Wu ay ang pagiging peste sa Wu Group. Ang pera ng Wu Group, kinuha mo para pakainin ang pamilyahan ninyo. Ang nag-iisang anak na si Han Gangzong, di ba? Han Bingbing. Sa loob ng 3 taon na kayo ng anak ko ay magkasintahan. Sa ilalim ng kunwari igastos sa pagtangga, nilipat mo ang napakaraming pera. 70% nito ay napunta sa bulsa ni Han Guangzong. Ang perang ito, paano mo balak bayaran ang perang ito? Assistant Zheng, sabihin mo sa kanya, sa batas, paano ba parusahan ang krimen ng embezzlement? Ayon sa Artikulo 271 ng Criminal Law, para sa krimen ng embezzlement na may malaking halaga, maaring ipataw ang pagkakakulong, 3 hanggang 10 taon, kasama ang multa. Miss Han, ang pondong inabuso mo ay umabot na sa napakalaking halaga. Ang sentensya ay 10 taon o higit pa. 10 taon. Tingken, balak mo ba akong ipakulong? Naman, nagkasala ka. Ito ang naarapat sa'yo. Wu Tingchen, sinundan ka ng etko ng 3 taon. 3 taon, ha? Ganyan ka ba kalupit? Ipakukulong mo ang etko, ha? Hindi lang si Han Bingbing, pati ikaw, Han Gangzong. Ako? Anong pakialam ko diyan? Mukhang may isa pang ignorante sa batas dito. Assistant Zheng, akipaliwanag mo sa kanya kung anong krimen ang nagawa niya. Jinhong Han, sa Guangming Road, Jianlane, binasag mo ang braso ni Ginang Wen gamit ang kahoy. Nagkaroon ng bali sa kaliwang braso niya. Ayon sa Artikulo 234 ng Kodigo Penal, ang sadyang pananakit sa katawan ng iba na nagdulot ng minor injury ay may parusang pagkakakulong ng 3 taon. Kung nagdulot ng malubhang pinsala, maaring makulong ng 3 hanggang 10 taon. Ako? Hindi ko sinasadya yon. Hindi sinasadya? Sino ba naman ang humarang sa daan ng ate ko? Hindi sinasadya. Nga, hindi ko talaga sinasadya. Gusto mo akong kasuhan, di ba? Kailangan mo ng ebidensya. May ebidensya ka ba? Hindi ba't ikaw ang nanakit sa braso ko? Hoy! Salita lang yan, walang patunay. Hindi ko talaga sinasadya yon. Kung gusto mo akong kasuhan, maglabas ka ng tunay na ebidensya. Sasabihin ko sa'yo, inimbestigahan ko na. Sa daan na yon, wala talagang CCTV.
Gusto mo akong perahan? Wala nang paraan. Presidente Wen, may punto siya sa sinasabi niya. Kung wala tayong ebidensyang material, mahirap siyang maparusahan. Kung gayon, ano ang gagawin? Hahayaan na lang ba natin siyang makatakas sa batas? Kung sa bagay, kung sa daang iyon, ay talagang malang CCT, talagang makakaiwas siya sa pananagutan. Kung gayon, ang kamay ni Wen Yining ay nasaktan ng ngalang kabuluhan. Ang batang iyan na si Han Guangzong. Sa unang tingin pa lang, alam kong hindi siya magandang tao. Ang tuso. Hindi pwede. Hindi natin pwedeng hayaan ang isang kulad ni Han Guangzhou na makatakas sa batas. Zhang Tezhu, bilisan mo, tingnan mo kung may iba pang saksi sa paligid noong araw na yon. Opo. Ay naku! Ayong mga mayayaman, ang itim ng inyong puso. Walang dahilan na sinisiraan ninyo ang anak ko. Talagang kayo ang naghahari-harian. Teka, may ebidensya ako. Mayroon akong video kung paano nila sinaktan si Ginang Wen noong araw na yon. Ikaw na amoy basurang tindera. Anong ginagawa mo rito? Ha? Ito ba ang lugar para sa'yo? Alam kong mahirap kang kumita ng pera, pero dapat mong malaman na may mga bagay na hindi mo dapat ilabas. Mas mabuting pag-isipan mong mabuti kung ano ang dapat mong sabihin at kung ano ang hindi. Tama. Mag-ingat ka. Dahil sisiguraduhin kung hindi ka na makakabalik sa syudad na ito. Huy, akala mo ba matatakot ako sa'yo? Na maganda lang sa palabas, pero bulok naman sa loob, kahit gaano ka pa kaganda manamit. Hindi mo may tatago ang katotohanang isa kang masamang tao. Gago ka. Tama. Masasama kayong lahat. Kung hindi dahil sa tiyahin na pumara ng sasakyan. Matagal na akong nabangga ninyo. Sir, ito po ang video na palihim kong ni-record noon. Pwede niyo pong tingnan. Ang cellphone ko. Sinira ko na ang lahat ng ebidensya. Tingnan natin kung anong magagawa nyo sa akin. Ay, anak, ayos ka lang ba? Gusto mo pang saktan ang testigo sa harap namin, sirain ang ebidensya sa panaginip mo. Assistant Zhang, i-play ang video. Opo. Kahit pa ang hari ng langit ang dumating ngayon, hindi ka na niya maililigtas. Nasa lipunan tayo ng batas ngayon. Ang ginagawa ninyo, ano ang pinagkaiba ninyo sa mga gangster? Lipunan ng batas? Ako ang batas. Marami akong pera. Kahit pasaktan kita ngayon mismo. At sirain ka dito. Walang sinuman ang mga ngahas na gawin akong anuman. Tapos na. Lahat ay tapos na. Kaya pala totoo ang lahat ng ito. Ang sama pala talaga ng ugali nila. Mga kriminal na lampas sa batas. Dali, ikulong na sila para hindi na sila makapaminsala sa lipunan. Hindi ko akalain. Na ganoon ka pala kasama. Ang pagiging malumanay mo sa harap ko ay puro paggapanggap lang. Dahil sinira mo ang gamot ko, sisirain ko naman ang mukha mo. Huwag. Hello, 120. Meron ditong tao. Na malubhang nasugatan. Dali, pumunta kayo dito. Tama, sa isang maliit na kalsada. Malapit sa Jian Line sa Guangming Road. Ano pa ang masasabi mo? Paano nagkaroon ng video? Tingken, nagkamali ako. Alam kong nagkamali ako. Isipin mo ang 3 taon nating relasyon. Patawarin mo ako. Kahit isang beses lang, di ba? Kuya, alam ko ring nagkamali ako. Hindi ko dapat sinunod ang et ko. At sinaktan ang nanay mo. Malaki ang puso mo. Patawarin mo na ako sa pagkakataong ito. Kuya. Kuya, Anak, pantay-pantay ang lahat sa harap ng batas. Ang mga krimen na kanilang ginawa ay dapat nilang matanggap ang naraapat na parusa. Tama ka, Nay. Assistant Zhang, Tumawag ng pulis. ibigay ang lahat ng ebidensya sa pulis. Ikaw Wu Tingchen, ang kapal mo. Gusto mo lang makuha ang anak ko ng libre, hindi ba? Kayo talagang mayayaman. Ang kakapal na mukha nyo. Kinuha nyo na nga ang anak ko ng libre. Gusto nyo pang bawiin ang pera. At ipakulong pa ang tao. Kalokohan. Kami ng anak mo ay nasa isang normal na relasyon. Anong pinagsasabi mo? Normal na relasyon? Gusto mo lang ang kagandahan ng anak ko. Kaya gusto mo siya. Inabuso mo ang kapangyarihan mo. Inilit mo siya. kung pareho lang naman. Ang patutunguhan. Bakit hindi na lang sumugal? Ang pagiging magkasama namin. Pinilit niya lang ako. Hindi niyo alam. Noong gabing yon, nilasing niya ako. Pagkatapos niya akong pilitin. Para itago ang kahihiyan ng pilitin niya ako. Pinilit niya akong makipagrelasyon sa kanya. Para lang magkaroon siya ng karapatang ang kinina ko.
Ay, tama. Ang perang iyon ay pambayad mo sa kapatid ko para manahimik siya. Wu Tingchen, hindi mo naman siguro gustong makuha ang kapatid ko ng libre, di ba? Ay naku, akala ko si Tingken natin. Mukhang disente naman. Pero sa likod, ang dami palang kalokohan. Kapag may problema, sekretarya ang gumagawa. Wala lang. Aba, sabi nga nila, kapag mayaman ang lalaki, nagbabago. Totoo nga ang kasabihang yan. Walang mali. Wu Tingchen. Deti, nangako ka kay Bingbing namin na pananagutan mo siya. Kaya nga, tiniis namin ang lahat at hindi ka na namin sinumbatan. Ngayon, aba, pa sa nanay mo, gusto mo kaming ubusin? Ang lupit mo kay Bingbing. Sisirain mo ang buhay niya. Kalokohan. Ako, si Wu Tingchen, pananagutan ko ang ginawa ko. Ang hindi ko ginawa, ay hindi ko ginawa. Huwag ninyong subukang ipasa sa akin ang kasalanan ninyo. Ano ba talaga ang gusto ninyo? Bienan, bakit hindi na lang natin palampasin ang malaking problema? At ang maliit na problema? Hindi na rin namin siya susumbatan. At huwag nyo na rin kaming sumbatan. Hayaan na lang natin na magpakasal pa rin si Bingbing at Wu Tingchen. Tabla na tayo. Ibalik sa dati ang sitwasyon. Ano? Nga, dahil pinakasalan mo ang ed ko, dapat lang nabuhayin mo kaming buong pamilya. Yung pilit mong ginawa sa at ko dati, hindi na namin yan hahabulin. Ha? Ang galing naman ng plano ninyo. Talagang napakagapal. Sino ang tumawag ng pulis? Anong nangyayari dito? Han Bingbing, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Pag-isipan mong mabuti. Talaga bang ang anak ko ang pumili sa'yo? Ang tagal na ng pangyayaring yan. Wala na silang ebidensya. Wala na silang ebidensya. Siya nga ang pumilit sa akin. Wu Tingchen, sa gulo na to, malaki ang epekto nito sa reputasyon ng Wu Group mo. Di ba? Malaki ang epekto nito sa reputasyon ng Wu Group mo. Di ba? Bakit mo pa kailangang gawin? Pangit ang lahat? Hindi ba't ang iniisip ninyo ay mahirap para sa anak ko? Napatunayan ang sarili niya. Akala ninyo walang maipapakitang ebidensya ang anak ko na hindi niya pinilit. Si Han Bingbing. Nga, bakit? Ano ngayon? Kung ganoon, maglabas ka ng ebidensya. Kung walang ebidensya, igigiit namin na si Wu Tingchen ang pumuwersa sa at ko. Ano ngayon? Kanina lang, pinapunta ko ang isang tao para maghanap ng ilang magagandang bagay. Assistant Zeng, i-play mo para makita ng lahat. MR Wu, sobrang hinahangaan ko po kayo. Sana po ay maging personal secretary ninyo ako. Ibigay mo ang resume mo sa IAR. Sundin ang proseso. Susuriin ko ang resulta. At saka ako magdedesisyon. Han Bingbing, may sasabihin ka pa ba ngayon? Pinutol lang yan. Ano ang mapapatunayan yan? Mapapatunayan lang yan na ang ate ko ay humahanga lang sa kanya. Hindi naman ganoon. Ang ibang tao kasi, mukhang tao pero asal hayop. Ginagamit niya ang paghanga ng anak ko sa kanya. Pinuwersa niya ito. Hindi ba't nangyayari ang mga ganyang bagay? Binabaluktot ninyo ang katotohanan. Walang problema. Kung gayon, i-play na natin. Ang susunod na video, Han Bingbing, naalala mo pa ba ang Millennium Hotel? Ang Millennium Hotel, kung saan mo pinaglanuhan ang lahat ng ito. Ano ang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Ang mga salitang ibinigay mo sa akin, ngayon ay ibabalik ko sa iyo ng buo. Anong mga salita? Alaga namang, ayaw mong maniwala hanggat hindi mo nakikita ang kabaw. Manager, Basta ilagay mo lang ang gamot na ito sa inumin ni Wu Tingchen. Kapag naging MRS na ako, natural na may benepisyo ka rin. Ito. Sige po. Kung gayon, asa na lang ako kay Miss Han. Sa hinaharap. Naku, kaya pala umakyat ka sa posisyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng gamot. Ang cute mo naman. Ang taong ito, para lang makapasok sa pamilya Wu. Gumawa ng kung ano-anong paraan. paano mo nakuha ang video na yan? Ito ay peking video na ginawa mo. Para lang siraan ako, hindi ba? Akala mo ba nabili mo si Manager Lee? Akala mo ba ligas ka na? Hindi ko inakala na may reserba pa siya. Nagtabi siya ng ebidensya para mas malaki pa ang makuha niya sa'yo sa susunod. Han Bingbing, hindi naman siguro ako nagkulang sa'yo nitong mga nakaraang taon, di ba? Bakit mo to ginawa sa akin? Hindi nagkulang sa akin? Kung hindi ko lang sana nilagyan ng gamot ang inumin mo noon. Trabaho lang ang nasa isip mo. Pati na rin ang mama mo. Alam kong isa kang responsableng tao. Kung hindi ko lang sana nilagyan ng gamot ang inumin mo noon. Kung hindi,
Paano ko makukuha ang atensyon mo? Paano ako magiging asawa ng pamilya mo? Sumama po kayo sa amin. Ano ba? Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Papa, bitawan niyo ako. Tulungan niyo ako. Bitawan niyo. Wen Yining, hindi kita palalampasin. Mama, Kasalanan ko po, hindi ko kayo naprotektahan. Kaya nagawa ni Han Bingbing, ang masamang babaeng yon. Nasaktan kayo. Ayos lang, anak. Tapos na ang lahat. Ngayon, mayroon akong i-anunsyo. Atasan ko ang aking ina, si Wen Yining. Bilang bagong CEO ng Wu Group. Bagong si, Lil Wu, kararating lang po ni Emil Wen mula sa ibang bansa. Bigla niyo po siyang ipapamahala sa grupo. Hindi ba medyo? Nga, MR Wu, hindi ba't ayaw mo sa nepotismo? Alam ko, may pagdududa kayo sa mungkahi ni Emarwu. Pero huwag kayong mag-alala. Patutunayan ko ang aking sarili. Pakitingnan ang mga dokumento sa inyong kamay. Ito ang aking isa-0 taong pananaliksik sa ibang bansa. Aclitaxel Nano Extraction Regent. Naaprubahan na ito ng Food and Drug Administration. Ito ang kauna-unahang gamot sa mundo na may 80% na bisa laban sa kanser. Mayroon pa ba kayong pagdududa? Hindi ko inakala. Hindi pala biro ang kakayahan ni Emil Wen. kaya Miss Wen, nakita ko ang ningding at kadakilaan ng pagiging ina. Nakita ko rin ang matalas na pag-iisip sa negosyo at ang matatag na profesionalismo. Magaling. Dahan-dahan. tita, Daw, bakit ka nandito? tita, tingnan mo. Pinuri ako ng guro ko sa ganda ng drawing ko. Ikaw ang gumuhit nito. Ito ako. Ito ang mama mo. Tama ba, Sabi ni mama, nakapasok ako sa ganito kagandang eskwelahan. Dahil sa'yo, tita, paglaki ko, gusto kong maging katulad ni tita. Magligtas ng buhay. Mag-aral ng medisina. Magliligtas ng buhay. Ang galing mo, Daw. Ginang Wen Yining. Maraming salamat po talaga. Simula nang tulungan mo akong bilhin ang maliit na tindahan sa kanto. Ang negosyo ko ngayon ay 10 beses na mas maganda kaysa dati. At saka, hindi na ako kailangang mag-alala sa mga city enforcer. Ako dapat ang magpasalamat sa'yo. Nung araw na yon sa maliit na daan, alam mong hindi sila mabubuting tao. Pero lumabas ka pa rin para ipagtanggol ako. Pagkatapos, agad mo rin akong ginala sa ospital. Kung hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin. Wala yan, ano ka ba? Kung hindi ka rin naman agad lumabas para iligtas si Dawdaw. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa bata. Hindi ako pwedeng maging walang utang na loob. Mabait ka lang talaga. Kaya ang mabuting tao, may mabuting kapalit. At saka, nung araw na yon, kahit may panganib, nabalikan ka nila. Ni-record mo pa rin ang video bilang ebidensya. Hindi lang ako natulungan, kundi naparusahan din ang mga gumawa ng masama, nang nararapat. Ay, nga pala, kung may problema ka pa sa susunod, tawagan mo lang si Assistant Jiang. Ang mabuting tao ay may mabuting kapalaran. Iyan din ang sasabihin ko sa iyo. Ha? Ikaw dati, ang sekretarya at finance ng pinakamayamang si Wu Tingchen. Paano ka napunta sa ganitong sitwasyon ngayon? Sige, titigan mo pa. Hindi ka pa rin magiging asawa ng pinakamayaman. Nabalitaan ko. Umaangat ka raw sa pamamagitan ng pagbibigay ng gamot sa mga lalaki. Ang galing mo pala. Kaso sa huling sandali, nadapa ka pa rin. Ngayon, nakapasok ka na rin. Ngayon, katulad ka na rin namin. Kayo? Bakit hindi pa rin kayo sumusunod? Ha? Kung gayon, bugbugin hanggang sumunod. Nabalitaan ko po na sa pamamagitan ng inyong pinakabagong research achievement, kayo ang naging bagong CEO Group. Batay sa aming impormasyon, mayroon din kayong 1-0 taong karanasan sa ibang bansa. Maaari po ba kayong magbahagi sa amin? Oto, nag-research ako ng 1 taon sa ibang bansa. Nakapunta na ako sa maming bansa. Mabuting tao, papatayin kita. Ang ganitong uri ng gamot laban sa kanser. Presidente Wen, Kumusta na ang mga bagay-bagay? simula nang magkaroon ng press conference, ang stock price ng Wu Group natin ay tuloy-tuloy na tumataas sa loob ng isang buwan, na double ang market value, at napadala rin ng email ang International Medical Alliance na nagsasabing gusto kanilang kausapin tungkol sa pakikipagtulungan sa bagong gamot. Lahat yan ay bunga ng pinagsamang pagsisikap ng team. Hindi ito pwedeng i-credit sa akin lamang. Nay. Sa dami ng ginawa mo nitong mga nakaraang araw,
Napagod ka siguro, no? Pinahanda ko po kayo ng bird's nest soup para makabawi ka. Mabuti. Alam kong ang anak ko ang pinakamapagmalasakit sa akin. At pinakamamahal ako. Wen Yining. MS Wen, bitawan mo siya. Wen Yining. Sinira mo ang lahat ng dapat ay. Sa akin. Ngayon, isasama kita sa hukay. Ikaw si Han Bingbing. Han Bingbing, nakatakas ka sa kulungan? Ako nga. Han Bingbing, Hindi mo inakala, di ba? Sinabi ko na pagbabayaran mo ang lahat. Kahit mamatay ako ngayon, isasama pa rin kita sa hukay. Han Bingbing, ang nanay ko ang tanging pamilya ko. Huwag mo siyang saktan. Anumang kondisyon mo, papayag ako. Tinken, alam mo ba kung anong kleseng buhay? Ang pinagdaanan ko sa kulungan? Miss na miss kita. Han Bingbing, mag-usap tayo ng maayos. Ibaba mo muna ang kusilyo at bitawan mo siya. Imposible. Magpapakasal na sana tayo. Dahil lang sa pang-intriga niya. Kung wala siya, matagal na sana tayong magkasama. Han Bingbing, ang nanay ko ang tanging pamilya ko. Kung saktan mo siya, hindi kita palalambasin. Ako? Paano naman ako pagkatapos nito? Panagutan mo ang mga ginawa mo. Ngayon, binabalaan kita. Ang nanay ko ang tanging pamilya ko. Bitawan mo siya ngayon din. Tanging pamilya? Kung ganoon, paano kung patayin ko siya? Tapos, bibigyan kita ng mga anak. Babayaran kita ng ganoon. Eh hindi, bibigyan kita ng isang kawan. Mga lalaking kasing gwapo at kasing yaman mo. Mga babaeng kasing ganda at kasing kite ko. Sa ganoong paraan, mapapatawad mo na ako, di ba? Han Bingbing, akala mo ba kapag pinatay mo ako, mababawi mo na ang lahat ng sayo raw? Basta mapatay lang kita. Magkakabalikan kami ni Tinken. Magiging asawa pa rin ako ng pinakamayamang tao. Nagakamali ka, Han Bingbing. Alo ka na mula pa sa simula. Alo ka sa sarili mong kasakiman at kayabangan. Marami kang pagkakataon sana para pigilan ang trahedyang ito. Pero dahil sa kayabangan mo, paulit-ulit kang nagkamali. Manahimik ka. Kung hindi ka lang bumalik para hadlangan ako, matagal na sana kaming kasal ni Tinken. Alam mo ba kung gaano kahirap ang buhay ko? Sa kulungan, binubogbog nila ako, minumura. Sinasabi nilang umangat ako dahil sa droga. Sino ang may kasalanan nito? Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Iniisip mo bang kasalanan ko na nakulong ka? Ikaw mismo ang sumira sa sarili mo. Nagnakaw ka ng pondo ng kumpanya, tumanggap ng suhol, sadyang nanakit ng kao. Lahat ng ito ay bunga ng sarili mong gawa. Ahit wala ako, malalamon ka rin ng sarili mong kasakiman. Balang araw. Manahimik ka. May tao ba diyan? Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Nay, ayos ka lang ko ba? Ayos lang. Apos na ang lahat.